Yes, sir. Tinawagan ni Emilio ang manager ng restaurant at inutusan siyang paalisin ang lahat ng tao sa restaurant dahil ito ang utos ni Tyrone. Sa isang iglap, isang anusyong naipasa at ang lahat ng agad na umalis. Sa restaurant, may isang tao na halos hindi pa nakakakain ng kalahati ng kanilang pagkain. Ang ilan ay nagsimula pa lang. Walang nakakaalam kung bakit sila pinapaalis at ang iba ay nagbubulong-bulungan pa sa gayong wala namang kakaibang pangyayari. Kailangan ding umalis ni Eliza at Michael. Hindi nagtagal ay bumalik si Eliza sa kanyang upuan. Hindi na niya maituloy ang pakipag-usap kay Michael o ipagpatuloy ang pagkain. Sa pangkalahatan, nagustuhan niya ang ugali ni Michael. Ang kanyang mga biro ay makatuwiran at siya ay mukhang isang gentleman. Nang malapit na silang matapos sa trabaho, lumapit si Michael kay Eliza na may malungkot na mukha at sinabing, "Natanggal na ako sa trabaho." Kumulit ang noon ni Eliza at tumayo. "Ano? Natanggal ka? Paano? Anong ginawa mo?" "Hindi ko alam. Sinubukan kong tanungin ang boss ko pero hindi nila tinuloy sinabi ang dahilan sa akin. Wala man lang nagsasalita," sabi ni Michael. Pinag-isipang mabuti ni Eliza kung bakit siya maaring matanggal sa trabaho. At pagkatapos ay nagpa siya ng tanungin si Tyrone tungkol dito kapag siya ay nakauwi na ng bahay. Kung tutuusin, siya na ngayon ang palihim na bagong may-ari ng kumpanya. "I'm so sorry. Titingnan ko kung paano ako makakatulong," sabi ni Eliza. "Hindi mo yata kayang gawin yon. Baka mamaya nag-set up sa akin sa mga big bosses." At may inabot na card si Michael kay Eliza. "Kung gusto mo siyang kausapin, pwede mo sa akin sabihin." Bumuo si Michael ng boring na ngiti sa kanyang mga labi na para bang nagkukunwari na okay lang siya pero malayo siya sa pagiging okay. Saka siya nagsimulang maglakad palayo. Pinagmasdan siya ni Eliza hanggang sa mawala siya sa paningin niya. Naawa siya sa kanya pero naisip niya yon. Sino kaya ang biglang nag-utos sa lahat na umalis sila sa restaurant kung hindi isa sa pinakamalaking boses sa kumpanya at ngayon biglang tinanggal si Michael. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Eliza sa bahay at naglakad papasok sa bahay ni Tyrone. Nakita niya si Tyrone na nakaupo sa sala, nakasuot ng itim na tuxedo suit at makintab na itim na sapatos na parang kagagaling lang sa trabaho. Kulot ang maitim niyang maiksing buhok at para siyang nilalang sa special na nilikha ng mga Diyos. Ang cute ng side profile niya at ang matangkad niyang figura ay para ang uri ng lalaking laging pinapantasya ni Eliza na pakasalaan noong nakaraan. Malakas ang kanyang aura sa paligid ng bahay na kung sino man ang naglalakad. Papasok sa bahay ay malalaman na may isang taong maimpluwensya at kapangyarihan ang nakatira doon. "Good evening, Tyrone," bati niya. Isinara ni Tyrone ang diaryo sa kanyang kamay at binagsakto sa tabi niya. Pinaghiwalay niya ang kanyang dalawang paa at tumingin sa kanya at sinabing, "Good evening." Tumango si Eliza at gusto niyang lumayo sa sala. Pero nagsalita siya. "Marunong ka bang igala ang kasal o sa tingin mo, biro sa iyong kasal na to?" Huminto si Eliza at sinabing, "Hindi ko sinisira ang ating kasal sa anumang paraan. Kagagaling ko lang sa trabaho. At alam kong tiyak ng pagpapakasal sa pinakamakapangyarihang lalaki sa lugar na to. Sa kabila ng pansamantalang kasal natin ay hindi isang joke lang, pero masaya ka kasama ng ibang lalaki? Kumakain kasama niya at nakikipagtawanan pa." Tanong niya. Alam agad ni Eliza na tungkol ito kay Michael. "Teka, ikaw bang nagpatanggal kay Michael? Sino pa ba ang may ganong kapangyarihan para paalisin ng lahat sa restaurant at paalisin ng isang napakasipag na tao?" "Oh my gosh, inosente si Michael. Na-assign siya bilang partner ko at sabay daw kaming kumain para lang magkakilala. At tungkol sa pakipagtawanan ko kasama siya, magaling siyang makipagbiruan at ang kanyang mga salitay natural na nagpapasaya sa akin. Wala akong pakialam. Hindi ka dapat nakipagtawanan sa ibang lalaki." May hinahong sabi ni Tyrone. Ngumisi si Eliza. "Joke ba to? Talaga? Hindi ako pwedeng magsaya kasamang ibang lalaki dahil lang sa kasal ako sa'yo? Hindi ko pa nga kaibigan si Michael eh. Katrabaho ko lang siya at bakit ka nagkakaganyan na parang sobrang nagsiselos? Huling pagkakaalam ko, wala kang feeling sa akin." "Tama, wala akong nararamdaman para sa'yo." Tumayo si Tyrone at lumapit sa kanya. "Kahit na ganun, akin ka. Pag-aari kita." "No, hindi mo ko pag-aari. Hindi ako bagay para sabihin mong pagmamay-ari mo ko. Ikaw lang ang ama ng mga anak ko at ako ang ina ng mga anak mo. Sa totoo lang, ang pagpapakasal ko sa'yo ay hindi para mapalapit sa'yo o sa kahit na anumang dahilan. Inaalala ko lang na ang kaawa-awang kalusugan ng iyong ina at gusto ko ring igalang ang kasunduang ginawa ng aking ama sa iyong ina.
Ngunit sa palagi ko, dapat nating gawing malinaw ang relasyon sa pagitan natin. Hindi mo naman ako mahal, hindi ba? At hindi rin kita mahal. At kung ganoon, kung may ibang babae kang kasama, hindi ako maapektuhan. Sana hindi ka rin maapektuhan kung may iba akong kasamang lalaki. Ngumisi si Tyron at nilapit ang mukha sa mukha niya. Nagpapanggap ka bang hindi ka nadadala ng charm ko? Ang charm mo? Tumawa si Eliza. No, hindi. Nilapit ni Tyron ang mukha niya sa mukha niya at halos ilapat na niya ang labi niya sa labi niya nang bigla siyang umatras. Sinusubukan mo kong akitin ha? Huwag kang masyadong lumapit para akitin ako, Tyron. Nagawa ko lang ang lahat ng gusto mo sa nakaraan dahil sa sobrang takot ko sa'yo at tinuturing mo kung walang iba, kundi isang babaeng malandi na pilit na lumalapit sa'yo. Pero ngayon, nagsisimula na kayong makita kung sino ako. Kailangan kong igalang kung sino ako bilang asawa mo, sabi ni Eliza. Noon pa man nararanasan na ni Tyron ang maraming babaeng nahulog sa kanyang paanan at halos mamatay para makipag one night stand sa kanya. Palagi niya iniisip na si Eliza isa lamang sa mga babaeng yon. Hinawakan ni Tyron ang kanyang mga braso at hinila siya papalapit sa kanya. Mas malakas siya kaysa sa kanya na wala siyang bigat sa kanya. Kinulong niya ang kanyang kamay sa kanyang bewang at kinulong ang kanyang mga labi sa kanya. Hindi siya binibigyan ng pagkakataong lumaban. Hindi siya naglakas loob. Pinipigilan ng labi nito na mala-cherry. Sumuko ito sa kanya, tinalikan siya pabalik. Pagkatapos ng ilang segundo, nang mapusok na halik, humiwalay siya sa halik at tinitingnan ang maliit ngunit cute nitong mukha. Akin ka, Eliza. Naging mabigat ng paghinga ni Eliza at hindi niya itatanggi ang katotohanang nadadala siya. Nakatingin lang ito sa kanya nang walang magawa. Binitawan siya nito ngunit natiling matatag at tahimik. Pwede mo bang ibalik muli si Michael, please? Tanong ni Eliza sa isang kondisyon. Tanggapin mo na maging sekretary ko at syempre, magtrabaho ka sa aking main. At umalis ka sa kumpanyang yon, sabi ni Tyron. Para kay Michael, pumayag si Eliza. Okay, ibabalik ko siya sa trabaho. Sabi ni Tyron at nag-walk out. Hindi maintindihan ni Eliza kung bakit bigla siya naging protective sa kanya. Akala ba niya wala siyang pakialam sa kanya? Akala niya ba nag-aalala lang siya sa mga bata? Ang sumunod na araw ay weekend na. Dahil hindi naman masyadong abala si Eliza, naisip niyang maaari niyang puntahan si Michael at higit sa lahat ay sabihin sa kanya na ibabalik siya muli at na siya titigil sa pagtatrabaho doon. Tatawagan sana niya ito sa telepono, ngunit naisip niya na mas nararapat na bisitahin siya. At saka wala na siyang planong bisitahin ulit siya pagkatapos ng araw na to. Kasama ng mga kasambahay ang mga bata sa bakuran, nakikipaglaro sa kanila. Dahil wala namang plano si Eliza na magpalit na uwi, wala talaga siyang nakitang dahilan para ipaalam sa mga kasambahay at sa mga bata kung saan siya pupunta. Para naman kay Tyron, mas mabuting ipaalam sa kanya dahil ayaw niya ng gulo sa kanya. Baka hindi niya maintindihan ang totoong balak nitong pumunta kaya minabuti nitong nilinaw sa kanya bago umalis. Naglakad siya papunta sa kanyang kwarto at kumatok sa pinto ng ilang beses ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang nakalakang pinto na nagpapahiwatig na walang tao sa loob. Tinignan niyang study room niya at kumatok. Alam niyang ayaw nitong istorbohin siya pero mas gugustuhin siyang istorbohin siya kaysa magalit siya mamaya. Kumatok siya ng paulit-ulit ngunit walang sumasagot. Pinihit niya ang knob at nakita niya itong nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Ang study room ay parang library na napakaraming libro. Nakaharap siya sa isang tasa ng kape at tila seryosong nagbabasa. Narinig niya sigurong may kumakatok sa pinto pero hindi siya sumasagot. Masyado na ba siyang tutok sa ginagawa niya? Sa katunayan, mula nang buksan niya ang pinto, hindi na inangat ni Tyron ang ulo niya patungo sa kanya upang makita kung sino to. Pinagpalagay ni Eliza na tsak na abala siya at pagkatapos ay marahang isinara ang pinto at lumabas. Hindi pa niya tinanong si Tyron kung pwede niyang gamitin ang alinman sa kanyang sasakyan at hindi man lang siya nagplanong magtanong dahil ayaw niyang maramdaman na may utang siya rito. Kahit ng pagbaba mula sa kanyang mansyon patungo sa kung saan siya makakakuha ng taxi araw-araw ay sobrang nakakapagod. Si Tyron sa kabilang dulo hindi rin nag-alok ng kanya ng kotse. Iniisip ko anong klaseng asawa siya. Ito ay isang taong may higit sa 15 pinakabago at pinakamahal na kotse sa kanyang garahe. Nang makarating si Eliza sa kung saan siya maaring sumakay ng taxi, sumakay siya at nagpahatid sa kanya sa bahay ni Michael. Nang makarating siya doon, bumaba siya at naglakad papunta sa entrance ng bungalow ni Michael.
Pinindot niya ang doorbell at sa isang iglap bumukas ang pinto. Kumunot ang noo ni Michael sa gulat nang makita siya. "Oh, Eliza, hindi ko inaasahang makita ka ngayon." Todong ngiti si Eliza at pagkatapos ay inalok niya itong pumasok pagkatapos nito. "Please, maupo ka," aniya. Tuwang-tuwa na makita siya. "Salamat," malumani na umupo si Eliza. "Anong gusto mo? Pwede kitang paghainan," sabi niya. "Well, okay lang ako. Kumain na muna ako bago pumunta dito." "Pero salamat. Kung nakaramdam ako ng gutom o kailangan ko ng inumin, bago ako umalis, magsasabi ako." "Ayos lang." Ngumiti si Michael at umupo. "So, kamusta ka na?" "Well, eto okay lang. Meron akong magandang balita para sa'yo. Magtatrabaho ka na ulit," she said. "Sasabihin ko sana sa'yo na sinabihan na nila ako na ipagpatuloy ang trabaho sa Lunes. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nung malaman ko." "Paano mo pala nalaman ng tungkol dito?" "Well, meron ako isang kaibigan na malapit sa mga boss. Kinailangan ko makiusap sa kanya. Nasabihin sa mga boss na patawarin kung ano man ang iyong nagawa at nagulat din ako. Sinabi niya sa akin pagkaraan ng ilang oras na ikaw ay muling magtatrabaho." "Talaga? Sa'yo pala ako dapat magpasalamat ng sobra," sabi ni Michael. "So anong ginagawa mo dito sa bahay mo? Hindi ba nakakatamad mag-isa dito?" tanong ni Eliza. "Hindi pa maayos ang relasyon namin ng girlfriend ko. Malamang makikipaghiwalay na siya sa akin," sabi ni Michael. "Nakakalungkot yun. I'm so sorry. Okay lang ba na tanungin ko kung anong ginawa mo sa kanya? At bakit gusto niya makipaghiwalay sa'yo?" "Hindi ako nanloko," sagot ni Michael at humagikik. "Parang alam mo na yun ang ginawa ng karamihan sa mga lalaki," natawa si Eliza. "Well, sinabi niya sa akin na ayaw sa akin ng pamilya niya. Hindi ko talaga alam kung bakit. Hindi raw siya pwedeng maging masama sa pamilya niya. Dahil lang sa akin dahil sobrang importante para sa kanya ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga aksyon at reaksyon mula noon ay naging dry at flat. At nandito lang ako, naghihintay na tapusin niya ang aming relasyon," sabi ni Michael. "Hindi ka ba masasaktan sa breakup?" tanong niya. "Masasaktan ako ng sobra pero naghahanda ako para dito. Hindi ko masabi sa kanya na piliin niya ako para lang maging masama sa pamilya niya. Baka hindi lang talaga kami meant to be sa isa't isa." Sabi ni Michael. "Siguro o may magagawa ka ba para tanggapin ka ng pamilya niya?" tanong niya at bago sumagot si Michael ay may tumawag sa phone niya. Nang makita ang caller ID ay si Tyrone Aliman, tumitibok. Nang malakas ang puso niya at napalunok ng laway na hindi niya alam na nakatabi sa bibig niya. "Ayos ka lang ba?" Imposibleng hindi mapansin ni Michael ang kanyang kaba. "Oo, saglit lang," pakiusap niya. Pagkasagot niya ng tawag, bigla niya narinig ang boses ni Tyrone. "Sa bahay ni Michael ha? May 3 minuto ka para bumalik dito." Natapos ang tawag bago pa man siya makapagsalita. "May emergency, kailangan ko na umalis," sabi ni Eliza at agad na tumayo. "Oh, mag-ingat ka." "Okay." Tanong ni Michael at tumayo din. "Sure," sagot ni Eliza habang mabilis na naglakad papunta sa pinto at binuksan ito. "Bye Michael." "Bye Eliza." Lumabas si Eliza at mabilis na nagdasal na kumuha ng taxi. Habang naghihintay ng taxi, lumingon siya at nakitang naglakad na si Michael pabalik sa loob. Nagtataka siguro si Michael kung bakit siya kinabahang bigla. Hindi na sila makikita pa pagkatapos nito para isipin niya kung ano man ang gusto niya. Bigla niyang natanaw ang isang taxi na papalapit sa kanya. Bago pa siya makalapit sa kanya, naramdaman niyang may kamay na kumamot sa kanyang leeg gamit ang mga kamay nito at napangiwi siya sa sakit nang lumingon siya. At nakita niya ang taong tumatakbo palayo. Ano? Sino ba yun? Wala siyang oras na isipin kung bakit isang random na estranghero ay susugatan ng kanyang leeg at tatakbo. Mabilis siyang pumasok sa loob ng taxi at nagpahatid sa bahay ni Tyrone. Marahil, ang taong nangaharas sa kanya sa leeg ay nakatakas sa isang psychiatrist institution. Ito hindi kapati paniwala sa kanya. Tinignan niya ang kanyang wristwatch at nakita ang 3 minuto nang lumipas. Oops! Agad niyang binayaran ng driver ng taxi at dumating ang taxi sa mansyon ni Tyrone. Nang hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Hindi naman siguro siya sasaktan ni Tyrone o baka concern lang siya kay Michael. Baka masaktan talaga siya ni Tyrone. Kung pwede niya itong itanggalin sa trabaho dahil lang kasama niya itong kumain. Ano nga kaya niyang gawin simula nang malaman niyang pumunta siya sa bahay ni Michael? Pumasok si Eliza sa loob, ngunit wala siyang nakitang tao sa sala. Gayun din ang bahay ay tila pambihirang tahimik at yun ay nagpataas ng kanyang balahibo sa katawan. Dinayal niya ang number nito, ngunit binabalang ang tawag nito. Mabilis siyang naglakad papunta sa kwarto niya at nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto.
Tinulak niyang pinto pero wala siyang nakitang tao sa kwarto. Isang figurang lumitaw sa kanyang likuran at biglang sinara ang pinto, na halos tumalon ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Lumingon siya at nakita si Tyrone. Hindi to tulad ng iniisip mo, mabilis niya sabi. Anong naiisip ko? Tanong ni Tyrone at napahawak bigla sa buhok niya. Saka hinila sa likod sa napakatigas na paraan. Ang mga mata ni Tyrone ay nakatingin sa leeg niya. Akala mo ba nagbibiro ako nung sinabi kong akin ka? May panganib sa kanyang mga mata habang sinasabi niyang mga salitang ito. Napangiwi siya sa sakit dahil pakaramdam niya'y matatanggal ng buhok niya. Please, itigil mo ng pananakit mo sa akin. Deserve mong mamatay, pasaway kang babae ka. Naglakas loob kang makipagtalik sa ibang lalaki, pero nagkukunwaring hindi ka nakaakit sa alindog ko. Ha? Talik? Hindi no, wala akong ginawa. Na ganoon, sabi ni Eliza sa gitna na kanyang sakit. Sinungaling ka. Galit na tinulak niya ito sa kama at pinunit ang palda nito na parang hayop. Pinunit niya ang kanyang underwear na parang walang nagtatakip sa kanya. I promise, paparusahan kita hanggang mamatay ka. Pare-parehas ng kayong mga babae. Pinaghiwalay niyang kanyang mga binti at nagsimulang umiyak si Eliza. Wala siyang pakialam na makipagtalik sa kanya, ngunit hindi sa ganitong sitwasyon. I swear with my life, hindi ako nakipagtalik sa kanya. Tinapon ni Tyrone ng sinturon sa kakatanggal lang niya sa kanyang bewang at sinabing, ang hikis sa iyong leeg ay sapat na upang patunayan na may nangyari sa inyo. Tinanggal ni Tyrone ang kanyang pantalon kaya naiwan siyang nakaubad. Hikis? Wala akong hikis sa leeg, inosenteng sabi ni Eliza. Nakikiusap ako sa iyo, alang-alang sa ating mga anak. Huwag kang makipagtalik sa akin sa ganitong paraan. Sa tingin mo hindi kita kayang masatisfy? Pero sobrang nasiyahan ka sa lalaking yon, hindi ba? Tanong ni Tyrone, ang kanyang sandati matigas sa tanda na itong ipasok sa loob. Tumayo siya bigla't kinaladkad siya gamit ang kanyang mga braso. Sa kamarahan siyang dinala sa harap ng salamin. Tingnan mo sarili mo, nakipagtalik ka. Bakit nagpapanggap ka pa? You slut? Galit na galit si Tyrone na naglakas loob siyang makipagtalik sa iba. Nang tingnan ni Eliza ang salamin, nakita nga niyang marka na tila hikis sa kanyang leeg. Napakunot ang noon niya sa gulat. Hinawakan niya ito para makasigurado at agad na napagtanto na ang mga hiki bunga ng taong kumamot sa kanyang leeg kanina nang makakahanap na siya ng taxi sa harap ng bahay ni Michael. Hindi kaya psycho ang taong yun kung hindi isang taong nagsisikap na i-set up siya? Mas maraming luha ang bumagsak sa kanyang mukha nang maisip niyang katotohanan. Hindi na siya mapaniwalaan ni Tyrone. Siyempre ang mga hikis sa kanyang leg ay parang ginawa kapag nakikipagtalik. Dahan-dahan siyang lumingon kay Tyrone na sa tabi niya at nanginginig na sabing, hindi ako nakipagtalik sa kanya. Tumayo si Tyrone, hindi kumalmang mukha. Kitang-kitang mga ugat sa kanyang matigas na ari at sa kanyang noo. Ang kanyang itsura ay parang gustong-gusto siyang durugin. Siya ay malaki, matangkad at matipuno habang siya ay may balingkinitang katawan at katamtamang matangkad. Nakatanggap si Tyrone ng tawag mula kay Benji at nang sagutin niya ito sinabi ni Benji, nakatali na siya sa upuan gaya ng utos sir. Dapat ba nating simula ng pagpapahirap? Teka lang, pupunta ako dyan, sabi ni Tyrone. Dahil sa kung gaano kalapit si Tyrone kay Eliza, narinig ni Eliza ang sinabi ng kabilang partido sa telepono. Sinong nakatali sa upuan? Nag-aalalang tanong ni Eliza na umaasang hindi si Michael yun. Yung lalaking nakatalik mo, nakakapagtaka kung gaano mo kamahal ang isang ordinaryong kasamahan sa trabaho hindi mo pa kilala na isang buwan. Anong klase kang babae? Halos nakalimutan ko ng lahat na babae pare-pareho, sabi ni Tyrone na kumukulong galit sa kanyang mga dugo. Inosente siya. Alam kong wala akong patunay pero kung pinarurusahan mo siya, alam mong pinaparusahan mong isang inosenteng tao, sabi ni Eliza. Nagbihis si Tyrone nang hindi na nagsalita at lumabas na. Makalipas ang ilang minuto, nakatayo siya sa isang malaking kwarto sa harap ni Michael na nakatali sa upuan. Magsalita ka ng totoo at hahayaan kitang mamatay nang mapayapa ngunit magsinungaling ka at hahayaan kitang humingi ng kamatayan. Panoorin kung paano ang mga kamay ay matutuyo tulad ng isang tuyong dahon. Nakikita mong yung mga paa na lumalayo at nalalanta sa kawalan. Ang mga langaw ay magpipistahan sa maraming peklat na aking gagawin sa iyong katawan, ngunit ang iyong kamay hindi gagana upang habulin ng mga langaw. Hayaang tumulong laway sa bibig mo nang walang pigil. Tatanggalin kong isa mong mata at ilalagay ko sa kamay mong hindi gumagana. Makikita mong masisira ang mga mata mo. Gamit ang pangalawang mata mo, hindi ka rin makakatikim ng pagkain o makakainom ng tubig para sa susunod na 90 araw at ang buhay may dahan-dahang gagapang palabas ng iyong katawan. Banta ni Tyrone at sinadya niyang bawat salitang sinabi niya.
Ano ang gagawin ni Eliza para mailigtas sa siguradong kapahamakan ng inosenteng si Mike? Magagawa kay mapigilan ni Eliza ang masamang planong ito ni Tyrone? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.